have 5,500 flood control projects. Pinagsak ng bagyo. Pinagsak siya ng bagyo, from that moment, binabanatan ka na ng taong bayan. Tapos, bakla nung petsa na August 2025 na, 1 year after, saka ka nagpapabibo-bibo. Mm-hmm. It doesn't make any sense. Kung talagang responsive ka sa mga katiwalian, bakla kayo ng taon, 1 year na nag-e-eme-eme yung mga tao about the flood control, na yung mga flood control nyo, palpak, ganyan. Tapos, nung ini-expose ko yung mga contractor, inisa-isa ko pa, pati pa yung sa Tingog party list, ay, siya na yung leader ng kay Saldico ata yun na nakalimutan ko na. Ay, siya na diba? Na parang, ha? Dati ka lang can you imagine, dati lang siyang staff ng Tingog, oo. Tapos biglang naging big time contractor. Economy na lang CEO, parang yun. Tapos, ngayon, papabibo-bibo. So, we have to look at this holistically. Yeah, tama yan, na ginagawa nyo yan. Pero ano yung intention? Kasi the intention will determine the outcome. Ngayon, nagpapabibo-bibo kayo kasi wala na tapos na yung kay Sara tahimik na yan wala na. Ano pa ba, bakla pa ulit-ulit yung confidential funds. The one-eyed man is king. So, syempre, si Leviste, siya ngayon ang pogi. Kasi, siya lang ang pumiyok Bakla, first time ko lang marinig na may pumiyok ng ganyan sa Kongreso. Binuya. Ayan. Kayong mga vice mayor, ang laki ng role nyo dito. Kasi sa Sangguniang Lalawigan, Sangguniang Bayan, diyan dumadaan ang lahat ng mga proposal sa mga project. Ano ang ipaprioritize, ano ang hindi. So mas yung mga mayor, kalampagin niyo yung mga vice mayor ninyo. Correct. And magkakaroon lang tayo ng tunay na solusyon dito sa flood control project na ito. Okay? Magkakaroon lang tayo ng tunay na solusyon dyan. If you're really attacking the problem, putang ina. Yung mga flood control project nasa mga distrito ninyo, nasa mga syudad ninyo. Yun yung anuhin ninyo, yun yung pukpukin ninyo. 'Di ba? Ako disappointed ako kay Vico na parang siya yung Gina. Pagkatapos, 'di ba, inaway-away ni Vico yung kayo ang mga mainstream media, nagpapabayad kayo sa interview, kineme. Tapos yung NUJP, sabi ng NUJP na, agree kami kay Vico Soto. Dapat hindi ganito. Dapat ang mga journalist, anong nakita nila na ganito na ang mga tanungan at na-reveal na ng mga diskaya ang sarili nila, dapat nag-investigate na sila. Okay lang, ganyan yung ginagawa kay PRRD, di ba? Ganyan yung ginagawa kay PRRD, NUJP, di ba kayo pumuputak? Ulol! Di ba? Of course, you're doing this kasi you are expecting that Vico Soto is going to be aligned with you in 2028 for whatever. Di ba? Hello, Sasper. Kumusta ang kabilang buhay? Ito, alam mo naman, sa kabilang buhay, nakita na natin ang lahat ng mga bagay. Kaya alam ko na ang mga past, present, and future. True, ayan. Unang tanong. Kayo ng taon, hindi ko kinakayang. Alam mo yung feeling na let's make this as more relatable as possible. Okay. Alam niyo yung feeling na kayo'y nasa isang relasyon, tapos alam niyo may mali. Walang mangyari. Alam niyo ng mali. Tapos, hindi niyo maiwanan. Kasi, sa hindi malamang kadahilanan, maaring yung karelasyon nyo ang nagpapalamon sa inyo, or dahil
baka na-experience yun ng Stockholm Syndrome. Joey, define Stockholm Syndrome. You fell in love with your captor. Ayun. Okay, di ba? Na-fell in love ka sa abductor mo, nag-sympathize ka na sa kanila dahil sila na lang yung kasama mo parate. That's the mechanics there. It's very human, you know. Kung sino yung madalas mong kasama, akala ko kasi Charot. you feel aligned with the person, no? That's just very human. So I think the Filipino people right now is experiencing the battered wife syndrome. Actually, we are in a bad relationship and we are experiencing what a battered wife is experiencing. Right? Battered wife syndrome. Battered wife syndrome. Alam mo yung, diba, kita mo yung mga babaeng binubugbog parati, ganyan, etc. Mahal pa rin nila. Parang ganito rin sa atin, na parang in-announce, 1 trillion na ang corruption ng mga Pilipino. Carry. So parang, I think the Filipino people needs a family therapy. We need a collective therapy as a people. We need, kaya nga important yung mga ganitong voices, no, who stand outside na mga Becks. You're in a shitty relationship right now. Get out of that fucking relationship. Get out of the fucking relationship. Diba? Hindi nyo man napapansin. I think it's about time to call a spade a spade. The Filipino people are experiencing Stockholm Syndrome, 1. Number 2, battered wife syndrome as a collective. And that is actually sad. Pero hinihintay ko ang Lorena Bobbitt moment. Miss Laika, dahil age mo to. Discuss who is Loretta Bobbitt. Totoo, ayun. Sas, ano masasabi mo dun kay Lian Leviste? Kay Leandro Leviste, yung iba-bribe daw siya ng 3 million plus First time pa niya maging congressman? First time pa niya maging congressman? Yes, first time niya maging congressman. Well, ako naman, keep up the good work, if that is true. Ano po ba sabihin natin? Keep up the good work. Dinimanda ba yung nag-bribe? Ididemanda daw. Ididemanda yung nag-bribe. Ay, di maganda. Idemanda. Pinangalanan ba kung sino nag-bribe? Yes, pinangalanan. Yes, Engineer Calayo. At city engineer siya ng DPWH. Ano lang dapat? Ang masasabi ko lang dyan, ibig sabihin, gawain. Nangyayari sa Kongreso. So, si Leviste lang yung pumiyok. Hindi natin alam kung bakit pumiyok. Pero I will not assume bad intention until I see signs. So, I think the bad intention is not coming from him. The bad intention. Yeah, it's not coming from him. It's coming from the people who've been doing it. Kasi they will be put in a bad light. Always remember, in a land of the blind, the one-eyed man is king. So, syempre, si Leviste, siya ngayon ang pogi. Kasi, siya lang ang pumiyok eh. Bakla, first time ko lang marinig na may pumiyok ng ganyan sa Kongreso. Kayo ba may narinig kayong pumiyok? So, good job, Congressman Leviste, no? Well, good job din sa nanay mo na si Loren Legarda na nagpalaki sa'yo. Pero ang tanong, bakit yung nanay mo hindi siya? Ay, hindi kasi naging congresswoman. Naging congresswoman ba si? Hindi. Si Loren. Senador ba? Yung tatay senador ata siya. Oo, yung tatay so, para, yung tatay ni Leviste, anak siya ni Antonio Leviste. Remember yung So, yun lang masasabi ko. I think, good job sa'yo, Congressman Leviste. And yung mga nakapaligid sa'yo, mag-isip-isip kayo. Bakla,
neophyte yan. First time naging congressman. May lumapit na nag-bribe ng how much? 300 plus million. 3 million. 3 million lang. 3 million 3 million. plus commission, plus future commission. Hindi 3 million lang ba? Naging 3.1. congressman daw si naging congressman daw si Lauren Legardo sa Antique, kaya I remember, naging congressista nga pala siya sa naging congresswoman si So Lauren sa Antique. So masasabi ko dyan, neophyte yan. As a neophyte, alam na natin yung running rate. Pag neophyte ka, ito muna. Pag next na naging congressman ka, syempre tataas na yung premium. Kasi, Bex, second term ko na eh. Pag third term, taas uli yan. Hindi ba? So, and syempre, every year yan. Kasi every year ang budget hearing eh. So, Saka ibig sabihin, plus commission. syempre plus commission, yung 3 million, ano lang yan, acceptance fee. Unang bayad. Unang bayad lang yun. Acceptance fee lang yan. Or actually, hindi yung acceptance fee. Alam mo ano yan? Yung parang audience fee. Oo. Ano lang, ka-meeting lang tayo. Ako feeling Alam ko yan kasi alam ko yan kasi nung nasa Pilipinas ako, may mga alam mo yung mga social media management team na alam mo yung may mga, lalo na yung mga controversial ako mga pinapasabog. Yung mga tipo, sasali ka, bigyan akong kukontakin na hindi ko naman sila kilala. Tapos, may mga masugid pa na kinontak pa yung mga common friends namin sa Facebook para kontakin ako. Tapos, sinabi dun sa friend ko na, Bex, babayaran kita ng 500,000. Mas-set up ko lang kami ng meeting kay SAS. Can you imagine? Tapos yung mga friend ko naman, Bex, makipag-meeting ka na. Bex, sabi ko, tingin mo ako. Baka, pag may kumontak sa akin, tapos sasabihin, Joey, set up ka naman ng meeting kay maniningil ako ng bonggang-bongga, ha? Pagkatapos i-meet mo. 500K, yun ang sabi ko. Pero natuwa naman ako. Sabi ko, in fairness, ha? Kung gawin ko, marami akong friendship na yayaman. Correct, oo. So ngayon, pag dito, di magbabayad, sasabihin ko, 500K po. Isa-set up po kayo ng meeting with SAS Rogando sa ASWAT. Ayan. So pag nagbayad. Hindi, mahirap yan, girl. Pagdating yan, pag biniting mo na yan, may dala-dala na yan. Oo. May dala-dala na yan. Online lang kayo mag-meeting. Online lang kayo mag-meeting. Girl, hindi ka nga naman nila babayaran pag online meeting na kailangan personal. Kailangan personal. Hindi yun online meeting. Okay, in person ba? Oo. Hindi. Yun ang sabi nila, kasi sabihin mo, dalawang friends ko ang kinontak, ang offer sa kanila kay 500K. I-set up lang ng meeting with me. Nasa Pilipinas ako noon. Sabi ko, tigilin nyo nga ako, mga bakla kayo. Sabi ko, mga bakla mo. Pag umattend pa si SAS noon, iba pa yung kesas. Iba pa yung Tapos may dala-dala na yan. Tapos, bakla, syempre mag-isa ka lang. Ayaw mo isama ko buong Emerald. Pag nandyan ka na, captured ka na. Kaya nga, huwag kang kung ayaw mo makagat, kung ayaw mong mapasama sa mga kawatan, huwag kang pumasok sa kanilang lungga. Gano'n na kasimple yun. Diba? So, that is the, sabi, 500 lang buhay ni Sasper. Grabe naman sa 500 billion mo na. Hindi, ano lang yun? So, ano lang yung 500? Meeting fee lang. Gano'n. Facilitation fee lang yun. This is set up. This is kailangan i-set up nila na i-meet ko sila in person. So parang, kasi nga, ito yung mga social media management, Emerald. Kasi ano yan syempre nagtrabaho din ako sa showbiz. So alam ko yung mga ganyan mga kalakaran. Ang tawag dyan kasi, pag crisis, una ang gagawin, let's attempt first to fix. Ibig sabihin, kakausapin muna yung source ng Emerald. Ngayon, pag hindi ka nadaan sa ganyan, anong susunod? Bababuyin ka na. Nakita niyo yung progression, di ba? Nakita niyo yung progression sa akin, di ba? Na, nung nagsasalita ako, parang tahimik lang. Hindi na nila ako
hindi nila ako, ayaw ko silang i-meeting. Ayaw kong tumanggap ng Emerald. So ano na ang next stage? Ayaw mong madaan sa Santong Dasalan na dadaanin ka namin sa Santong Paspasan. So bababuyin ka na. So pag may nakita kayong kaya ganun ang kalakaran dyan. So ngayon, itong kay Libiste, ano lang yan, meeting fee lang yan, 3 million. So nakipag-set up, Charva, tapos offer, Emerald. Ngayon, ang eksena niyan is, so pinakita sa atin ni Congressman Laviste, ang running rate. Saka Mami Joey, if ever totoo to if ever totoo to talaga. Kasi parang kung sinabi ko sa akin hindi, parang may mali na parang ang lakas ng loob ng city engineer. Yung pera niyan, no? Ayan. As you were saying something. Ako ay feeling ko, kaya pumutok tong flood control project. Kasi hindi naging successful ang impeachment ni Sara. And parang gamble to. Gamble to. O sige pero kailangan matanggal natin tong bruhildang to. Ganyan. Kailangan matanggal natin tong bruhildang ito. I-chorba nyo. Hindi pala na-plancha ng maayos. So ngayon, nung hindi na-plancha ng maayos, kasi mga bakla kayo ng taon, bakit ngayon ka lang naggaganyan BBM? Nung pagkasona mo pa lang, na 5,500, hindi naman, hindi naman magiging issue itong flood control projects kung hindi mo binibida-bida ng 2024 mong zona. Di ba, binibida ka 5,500 flood control projects. Pinagsak ng bagyo. Pinagsak siya ng bagyo, from that moment, binabanatan ka na ng taong bayan. Tapos, bakla nung petsa na August 2025 na, 1 year after, saka ka nagpapabibo-bibo. It doesn't make any sense. Kung talagang responsive ka sa mga katiwalian, bakla kayo ng taon, 1 year na nag-e-eme-eme yung mga tao about the flood control, na yung mga flood control nyo, palpak, ganyan. Tapos, nung ini-expose ko yung mga contractor, inisa-isa ko pati pa yung sa Tingog Party List, na, siya na yung leader ng kay Saldico ata yun na nakalimutan ko na. Siya na di ba? Na parang, dati ka lang can you imagine, dati lang siyang staff sabit-sabit ng Tingog, tapos biglang naging big time contractor. Economy na lang CEO, parang yun. Tapos, ngayon, papabibo-bibo. So, we have to look at this holistically. Yeah, tama yan, na ginagawa nyo yan. Pero ano yung intention? Kasi the intention will determine the outcome. Ngayon, nagpapabibo-bibo kayo kasi wala na tapos na yung kay Sara Tahimik na yan wala na. Ano pa ba? Bakla pa ulit-ulit yung confidential funds. Pagod na yung mga tao dahil nga yung iba nga dyan naging punyeta ka Alexei. Iban mo nga yan Joey. Tapos ang eksena ng buhay dyan, ang eksena ng buhay is ngayon I think yun ang isa, no? Hindi nagtagumpay yung kay Sara. So ngayon, dahil hindi nagtagumpay yung kay Sara, syempre, maraming perang umagos So I think this is a way for some people to cover up their participation. Ay, hindi, mas marami kang kinuha. Dito yung kinuha sa flood control project, which is the case. Di ba sinabi ko nga sa inyo? Sinabi ko sa inyo last year, before ma-impeach si Sara, na ang kuniyentong barangay ko to, kung naalala nyo. Oo.
na ang nire-request ay 1 trillion para mapatumba na finally itong mga Duterte. Oh, bakit biglang may lumabas na figure na? How much? 1 trillion for the flood control projects. Oh, is that a coincidence? Oh, hindi ba? So ngayon, kung ikaw, di ba, ang inaka na nga po ka na. Kasi nga, I think, yun yung premise nun eh. Sige, patatabain namin kayong mga baboy kayo. Pero do the work. Kaya nga, sige, go. Biglang gaga, mali kayo. Nagkamali kayo. Rookie mistake dahil sa feeling, dahil naloka kayo, eto na ang nangyari. Nakaleche-leche. Tsumaka pa yung performance nila nung 2025 elections. Maraming perang kumagos doon. Nasayang. So ngayon, parang ano lang yan, Day. Ikaw, naging miyembro ka ng sindikato, magbibenta ka ng ng Kemelat. Ayusin mo. Ito, bibigyan ka namin ng malaking puhunan. Same crime. Hindi mo nagawa. So, anong gagawin sa'yo nung nag-utos sa'yo? Bebembangin ka na. Tama? Diba? Ikaw misay ka. Kwentong baklaan ba to? Katotohanan lamang. Ayun. Anyway, sige. Tuloy na. Ang inaano nila dyan, ito na naman tong mga kakampings mahilig dyan. Mga bata pa kasi, karamihan. Yung mga older, mga oldie but goodies naman ng mga kakampings, yung mga yellow, di ba? Yung mga yellow, mga oldies but goodies, nakakampings. Gustong-gusto nila yan. Yung ganyang PR, kasi dyan sila lumaki. Di ba? Mami Laika, matatanda na tayo. Alam natin ganyan. Gusto nila, kailangan may pakitang ginagawa, ganyan, etchema. Tapos nakakalimutan na nila yan. Sasabihin nila, kita mo, may ginawa siya. Sinabi niya, may ganito. Bakla sinabi niya. Wala kaming pakialam sa sinabi. Gusto namin may mapugutan ng nota. May malaki na babit. Ganon. Kaya gusto namin sa Duterte, kailangan may makita kaming dugo. Kailangan. Hindi ka pa pwede magkaroon ng war on corruption na walang duguan. Dapat may duguan. Kailangan may mamilipit. Kailangan may, Diyos ko naman, ano to? Chikahan portion na naman. Mahilig kasi, yan ang mahilig ang mga mga K. Mahilig sila sa mga chikahan portion. Kaya namin ng chikahan portion. Kailangan may masapak, may maduguan, may ganyan. Wala kaming pakialam dahil hindi na to biro. 1 trillion ang pinag-uusapan dito. Buhay ang pinag-uusapan dito. Hindi ba? I think you should agree with me, kakampings, no? Tigilan na natin yung chikahan portion. Kailangan may ma-French. Kailangan may Marie Antoinette. Yun ang dapat mangyari. Ito ginagawa naman ni Congressman Laviste. Alam na ng mga tao yan na substandard. Alam na. Parang, this is not news. Ang news na kailangan ng mga tao ay, Congressman Laviste, sinapak ang ganito, pinapulis. Nag-bribe pala sa iyo ba't di ka tumawag ng pulis? You can actually arrest the one who bribed you right there and there. Citizen arrest. Why didn't you do it? Kasi nga, merong Tanungin niyo sa mga camping you can, citizen arrest. You can, di ba? Joey, define citizen arrest.
Citizen arrest is the arrest undertaken by the citizen when a crime is done in flagrante delicto. Oh, What is in flagrante delicto? when the perpetrator is caught red-handed. Ayan. oh, Caught in the act. hindi, saan mo ba binit? Sa office mo? Hindi mo na pinalabas. Tinawag mo na yung Sergeant of Arms. Correct. Oo. Yeah, yung Sergeant of Arms in Congress. Diba? Correct. Oh, bakit mo pinalabas? Bakit mo pinaalis? Right there and there, pinakulong mo. Pwede yun. Di ba? Kaya, Diyos ko Lord, sabihin ko sa inyo, walang baklaan. Baklaan pa tayo eh. Bakla ang portion to eh. Ito kasi yung mo doon na mas magagaling. Pero ang ano nga doon, hindi clear kung anong Lord. Gambling Lord ba ito? Corruption Lord? Smuggling Lord? Ano ba? Oo. We may not be talking about our, the same Lord. We're not talking about the same Lord. May clarification. Kaya alam ko yung segue ni Joey, anong masasabi natin dun sa sinabi niyang mas magaling daw mga foreman sa engineer. Ang masasabi ko lang ganito. Kasi yung context niya, yung babae kasi epal lang epal. Oo. Bigyan namin ng babae, bookish daw kasi yung mga engineer. Talagang magiging bookish ang mga engineer, mga hinayupak pala kayo. Unang-una, lisensyado yan. Ngayon, ikalawa, ang mga engineer, kahit 20 years or 30 years after pa, tapos malaman na yung ginawa nila ay may questionable structural integrity, they will be held accountable. Hindi ma-mislay ka. Correct. Oo. Hindi, the responsibility of engineers do not stop after the project has been accomplished. Their responsibility continues. Kaya nga may ingat yan. Talagang magiging bookish yan. Everything has to be according to specs, according to the current standards. It should pass multiple testing, etc. Dahil sila ang mananagot dyan. Hindi ba? Actually, mananagot dyan eventually. Hindi lang marerebook yung license mo niyan or maaano ka kapag nagkamali ka. Pwede ka pang makulong kapag may napahamak dun sa mali mong ginawa. Diba mamalay ka? Kaya nga pag may bumagsak na bridge, okay? May bumagsak na bridge or building. Tapos, ang unang-unang niyang titingnan, yung plano. Titingnan yung structural integrity niyan. Titingnan yung mga nangyari, etc. Kasi kailangan mong kailangan mong matanggal yung mga kailangan nyo ma-eliminate yung maraming bagay before you can pinpoint what actually is responsible for the failure. Okay. Ngayon, sabi niya, yung mga foreman daw kasi madiskarte, hindi na minsan hindi na tumitingin ng plano, alam na nila kung saan ilalagay ang bakal. Bakla, yung experience nila sa ibang construction, kung sa isang ilalagay yung bakal, cannot be transferred to any other structure because there are different contexts. No? Yung mga engineer, alam nila yan. Do you really think na mga engineer, kukuha lang sila ng isang template and it will be applicable to everything? No! It's not. Pag-aaralan nila ang maraming bagay, kaya they are bookish. Ngayon, mahal kasi ito eh. Ayan, mahal ang structural integrity assessment kasi meron akong friend, structural engineer. So yun talaga. Kaya alam ko to dahil interesado kasi ako sa mga structure. So yung friend ko, British yun, na girl lalo. Tinuturuan niya ako about structural integrity. Siya ang isa sa mga structural engineers ng Burj Dubai. So, nakita ko yung blueprint, tapos tinaanuhan niya ako, sabi niya, ito, ganyan, ganito. Tapos marami pang testing yan, yung bago ka maglagay ng tinitest pa nila yung semento.
no? Tinitest talaga nila yung... kasi parang meron silang measurement niya ng everything is quantitative eh. Meron silang parang yes, tapos kinikwento pa niya sa akin, may nireject siya doon sa isa sa mga test niya doon sa Burj Dubai. Kasi yung cement, I forgot the exact term, pero ang pagkakatanda ko, yung semento, sobra ng tubig. It can affect the integrity of the entire structure kapag sobra yung sobrang tubig sa hollow blocks. Sobra yung tubig ng semento. So makikita mo yung semento, yes, siya, solid siya, etc. Pero yung block na yon, mataas ang water content, mas mataas yung water content than the safety requirements require. So ni-reject, so mahal. Kaya nga gusto ng mga contractors na to, ayaw nila ng mga bookish kasi mahal yung mga test na yan. Kaso parang si Diskaya, parang yung pagkakasabi niya, kasi yung mga engineer bookish. Doon tayo sa hindi bookish, doon tayo kikita. So hindi sila, syempre yung foreman, salpa ka lang ng salpa. Kung kung anong ginawa mo sa previous, ganun din yung gagawin mo. Hindi nga po pwede yon. Hindi ka po pwedeng pag structural integrity ang issue. Hindi ka po pwedeng templational dahil iba-iba ang requirements ng bawat isang structure. I just realized with what you said. It is a demonstration of, it is an evidence of culpability on the part of the Diskaya, no? Oo, Mi. Diba? Yung interview nila, Mi, lahat doon parang, hindi ko alam, mula yung sa wealth na in-expose nila, mula yung sa mas okay yung foreman, kasi hindi, parang sinunog nyo yung sarili nyo. Tsaka it should be enough to run a full-blown investigation against the Diskayas. Kasi inamin exactly yung bookish. Diba? I mean, it just occurred to me after Sas talk about it na parang putang ina, it should launch a full investigation against the Diskayas. Kasi everything that they constructed is potentially have structural integrity issues. Kasi bakla, can you imagine yun na? Can you imagine direject ng friend ko yung ng semento dahil sobra ng water content. Sabi ko, putang ina, ganito pala ka-stringent yan. At yun, they can measure eh. Kasi kasi nga, hindi ko masyado kasing technical eh. Parang may mga machine to measure it na may mga pieces na kailangang ma-meet, yung mga ganun, yung parang pressure test. Di ba? Yes. Yan eh. Kasi pag ang simento masyadong mabilis mabasag, mataas ang water content noon. Yung simento, tapos hindi rin po pwedeng, kasi balance yun, hindi pwedeng, sabi niya sa akin, ang simento, hindi siya po pwedeng masyadong mataas ang content, and hindi rin po pwedeng masyadong mababa. Kasi pag masyadong mataas, ang issue mo doon, fluidity, mas madali siyang pag lower naman, it's too rigid. So kailangan meron siyang appropriate balance in order for the structure to be flexible enough without being too fluid. So yun lang ang naalala ko sa kanyang mga kwento sa akin tungkol sa structural integrity, Emmy. Pero semento pa lang yun Iba pa yung bakal. Okay? Iba pa yung testing ng mga bakal. Kaya nung sinabi niya, salpak ng bakal, bakla yung bakal mismo, kailangan may testing pa dyan. May iba-iba bukod sa sukat, pati yung pagkakagawa ng bakal, iba-iba po yun. So kung halimbawa ikakabit mo sa ganitong lugar, dapat pwedeng same yung sukat ng bakal, halimbawa 14 o 16 millimeters, pero yung kung yung content ng bakal mismo, depende yun.
Depende sa paglalagyan mo. Kasi itong paghahanap, itong lugar na paglalagyan mo, dapat dito hindi yung masyadong matibay na bakal kasi dapat lang to para flexible. Ito naman, since dapat gantong bakal ang kakabit mo. Bukod yung size, iba-iba pa yung quality ng bakal. Yung mga foreman, sa kanila, bakal lang yan. Pera-peras lang yan. Semento lang yan. Sa kanila, semento lang yan. Bakal lang yan. Tansya-tansya lang yan. Tansya-tansya lang yan yung pag-ano ng semento. Pero hindi nga. Merong precise measurement ang tubig. No? May precise measurement ang tubig. At hindi lang precise measurement, kailangan yung kailangan itong sementong ito, no? Basta yun, kaya nga 'di ba, ang wisdom, kaya ang semento, hindi ito po pwedeng maulanan habang basa pa kasi mag-a-add ka ng water content. Now, you can draw from that inference that there's a big value at stake here, that we want the contractors to shell out the cost for the hundreds of millions of missing materials. And alam mo, napakamalamihan ni Congressman. Or someone, ni Congressman, we would like them to shell out. Ano to, voluntarism? Girl! Mali. Kaya alam nyo na ang wisdom ko na dapat dito, girl, civil military junta, dito lang, specific, declare a national emergency only on this specific issue. Kaya mo naman, hawak mo naman ng Congress, hawak mo naman ng Tapos, ano mangyayari? Wala nang trial. Ano lang kayo? What's this? You will be tried by a civilian military junta. At ang punishment dyan, sequestration of assets. So, shell out. Sequestration, everything. Gano ka ba? Full refund. Ano shell out? Full refund. Ikaw ba? Alam mo yung parang, ikaw ba, pag nagpagawa ka ng bahay, tapos not according to the specification, sasabihin mo lang ba na, kailangan ikaw gumastos para pagpapagawa dyan. Girl, kung damage na yan, full refund yan. Lang napakinabangan 'di ba? A good a substandard project is no project at all. 'Di ba? If you're not giving us the project that we wanted, the one that meets the specification, that's no good project at all. Money back. At saka wala rin siyang, kaya ito mahirap, no? Don't let people with have no sufficient background on engineering talk about this. We would like the DPWH to fix. Girl, you can no longer fix that. That is already, the structural integrity of that project is already compromised. You need to rebuild it from scratch. Yep. Hindi ba tama ako mga engineering? Ayan, Mami Laika, engineer yan. Hindi pwedeng pachi-pachi yan. Hindi pwedeng yung pahanbawa, ito palpak to, atong party na to. Hindi pwedeng ganon. Kasi buong yan kumbaga buong project yan. It's a system. It's a system. Ikaw ba kung may bahay ka, faulty, sasabihin mo lang, ito fix mo lang to. Bakla hindi, you will fix everything. You will redo it as simple as that. That's why these projects are not are toy. My God, this saka may kontrata. This is an insult. Oo, usually sa kontrata kapag hindi mo na ibigay, na-build mo na tapos hindi mo na substandard, bukod sa iriripan mo, meron ka pang penalty. So hindi pwedeng magbabayad ka. Bukod sa iriripan mo, may penalty ka pa. Hindi mo to ma-fix because this is not simply broken. Hindi you fix what ang fixing ay maintenance. True. Hindi to maintenance, Congressman. It's beyond the ambit of repair. Yes, because the structural integrity itself is in question.
Nakikita nyo may True. ibang mga building na bigla na lang at the middle, hindi na tinutuloy. Why? Explain, Miss Laika, dahil ikaw ay may engineering background. Why? Palpak yung pundasyon. Usually ganun. Palpak yung pundasyon. Exactly. Oo. Hindi mo itutuloy. So, anong ginagawa? Ginigiba yun. Ginigiba yun. Puhukayin mo uli yun. Kaya nga masyado itong magastos. 1 trillion na yung nilabas nyo dyan. 1 trillion pa uli. So, hindi mo pwedeng babayaran ulit ng mga taong bayan. We need blood. We need people to be dragged on the street. We need Pix. Ano to kantang Coldplay? Pix you? Charot. Totoo. Ay, teka, Mami Laika, medyo masegue lang ako na konti. Si VOVPH, gigil na gigil yun sa dito nga sa mag-asawang Diskaya na sobrang shameless. Tangina kasi ito mga Diskaya no? Yung nagpa-interview na sila, tapos yung parang in-smother talaga nila yung yaman nila sa public. Na parang yaman na namin or so ganyan. So dami nilang fail na pinagsasabi doon sa interview nila. Meron sila interview na sinabi na ang tawag ginamit sila ni Lord. Ginamit sila ni Lord. Tapos yung ang tawag dito yung si engineer daw. Teka. Oo, parang mas magaling pa si Foreman, hindi na kailangan ng engineer, parang ganun. Oo. Ayun. Nakakaloka yung ginamit kami ni Lord. Sana kinuha na rin kayo. Sana hindi lang kayo basta ginamit, kinuha na rin. Ayun. Ano mo masasabi? Bookish engineers can only make you buy a Honda. But a madiscarding foreman is the key. The key to 40 plus luxury cars and an umbrella with a Rolls Royce attached to it. Alam mo ba, yung umbrella pala ng Rolls Royce on its own is 500,000 pesos ang value. Ha? Oo! Lumilipad ba yung payong na yan? Oo! Yun pala, yung 500,000 pesos yung value nung payong. Saan gawa yung payong? Ewan ko, gawa sa puwet ni, Alala mo, sas yung payong dati na Ito naman sabi ko, Baka ito naman sasabi ko, this couple is, kasi yan ang telltale signs ng mga taong, pag construction ng business mo, mahirap, hindi basta-basta kumita ng pera. Okay? Mm-hmm. So, malaki talaga gagastusin mo yan. And etong pinapakita nila na they can easily shell out money to buy a very expensive car because they like the payong attached to it. Already tells us something. Mm-hmm. Baka hindi nila kinita ang pera nila sa maayos sa paraan. Kasi pag kinita mo ang pera mo sa maayos sa paraan, ang hirap maglabas. Because correct. You're not just going to buy stuff kasi nakita mo sa magazine, di ba? Oh yes. Kasi nga, alam mo na mahirap pumasok ang pera. Lalo na sa construction business, mahirap pumasok. Sa normal na construction business mahal pumasok ang pera dyan. Pero, nung sinabi na nila na guminhawa ang buhay nila nang simula silang nag-DPWH, ibig sabihin, napakabilis pumasok ng construction contract sa DPWH. Ang tanong, bakit sa inyo? Lalong-lalo na ayaw nyo ng bookish engineers. Hindi ba? Tama ako, mali.